Ano pang mga ibang dahilanan kung bakit po kayo nagsagawa ng 2 araw po na strike, jeepney strike? Opo, dahil nga po dito sa walang habas na pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo na itong Department of Energy ay wala naman pong ginagawa masolusyonan itong problema po ng pagtaas na ito. At nakikita natin, napapansin natin, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, na nagmimistula na lamang tagapagsalita at abogado itong si abogado ng mga oil companies, itong si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. At gusto rin sana natin na may marinig sa ating Pangulo sa kanyang darating na SONA kung bakit po patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo kahit na sa world market ay mababa naman po ang presyo nito. Ha? Bumababa? Nakita ko po, umaakyat na po. Parang lumalampas na po sa $80 kada bariles. Kasi di ba, nung medyo humupa, bumaba na sa mga 74, 75. Pero ngayon yata, balik na naman sa mga 80. Opo, nakita po natin na yung huling, di po ba ang pinagbabasihan ng pagtaas ng mga produktong petrolyo ay yung last day ng trading ng sa market. Oo. Nakita natin na $78 po per barrel ang presyo nito. Kung i-compute po natin sa 60 liters, divide po natin yan, naglalaro lamang po sa 59 pesos to 61 pesos po dapat ang presyo ng mga produktong petrolyo, particular po sa gasolina at sa diesel. Kaparehas, wala pong pinagkaiba yung presyo ngayon na $78 noong June 23, na kung saan nasa $78 po ang presyo sa pandaigdigang merkado. At ang palitan po ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 pesos po mahigit. Noong mga panahon po na yan ay nasa 63 to 65 pesos lamang po ang presyo. Bakit ngayon po ay naglalaro po sa 85 to 95 pesos po ang presyo na nito? Okay, sige, check ko yan. O sige, Sige po. po. Kamar, maganda umaga po, no? Sana ay kahit paano ay mas maging maganda po yung ating umaga ngayon dahil ang balita po natin, mamaya pong I think 3:00 ng hapon, magkakaroon po ng pagpupulong ng LTFRB sa panguna po ni Chairman Vigor Mendoza. Pero kung kayo po ba ay naimbitahan po dito bilang isang stakeholder? Meron pong imbitasyon sa atin na sa LTFRB pero prior po niyan ay meron po kaming petisyon na ihahain din mamaya na mali po yung suspension po ng per increase at hihiling po kami may panibagong petisyon na sana gawin na po itong 2 piso. So wala po kayong balak makilahok mamaya sa stakeholders po meeting as a consultation kasi ang balita ko. Yes, sir. Opo, kung ang may kinatawan po ngayon ng LTFRB rito, so hindi ko pa po sila nakakausap, baka ito nga po 'yon. Kung meron naman pong imbitasyon, ito po yung hinihintay natin para makapagdialogo po tayo sa LTFRB. Pero bukod po kasi sa LTFRB, Department of Energy po ang may concern nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dapat sila po talaga yung makaharap natin at makadialogo. Minsan po ay hindi po natin nakausap ang Secretary ng Department of Energy na makakuha tayo ng pagpapaliwanag kung bakit po ganito kataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kung ikukumpara po nung kapanahon na parehas lamang po ang presyo nito sa merkado sa pandaigdigan. Dito sa Ginoong Mar, sinearch ko lang po yung sinabi nyo na nasa 80 pa rin. Hindi na po, talagang tumaas na $90.32 per barrel po for gasoline dito po sa MOPS, no? Tapos $90 above $90 na per barrel dahil nga sa Middle East tension. Opo, tama po kayo. Ngayong linggo po na yan. So dapat pagkatapos nitong linggo, yung average po na makukuha pa lang ngayong linggo, doon pa lamang po magbabase para doon sa kung ano po ang presyo sa susunod na linggo na Martes. Ito pong pagtaas nitong Martes kahapon, pinagbasihan po nito yung last day trading po noong nakaraang linggo. Okay. Anyway. So ganun po yung trading Kung hindi po yung araw na to, kung ano po yung trading na trading market, yung pong average sa buong linggo. So yung basihan po namin doon sa $78, yung average po nung Biyernes po yan. Okay. Na dapat, di po ba yan ang sinasabi nila na ipatutupad
the following week na presyo po sa merkado. So, kung naglalaro po ngayon yan sa 90 pesos to $90. 100 pesos, sabihin na natin, wala pa naman pong shipment. Ito pong kinakarga natin ngayon, stock pa nung mababa po ang presyo. Oo, okay. Sige po, I understand your point. Siyempre, ang makakasagot lang po nga niyan ay si DOE Secretary Sharon Garin. Pero ngayon po, ang tanong ko po, humihingi rin po kayo ng dagdag pamasahe, ₱2, no? Sa kasalukuyan, kasi bago to nung sumiklab nung una, nung Pebrero, humingi na kayo ng karagdagang piso. Pero buti na lang humupa, kaya hindi na po natuloy. Pero ngayon, mukhang talaga nagpapalitan na naman po ng bala ang Estados Unidos at Iran. ₱2 na po ngayon ang hinihiling ninyo. Sa tingin nyo ba ito ay, kumbaga, karapat-dapat na yung ₱2 ibigay na po sa inyo? Regardless, Opo, kung meron long pong... overdue na po ito. Oo, okay. Long overdue na po yung per increase. Oo. Yung sinuspend po na piso noong Marso, Ma'am Ricky, Ma'am Pat, ay hiling po namin ito, petisyon pa, nung wala pa pong gera, yung per increase na yon. Opo. Nagtaas po na umabot po na hanggang 200%, 150 to 200% po ang itinaas ng mga presyo nito. Pero hindi po tayo nakatikim ng kahit katiting na per increase po. Oo. Naglabas sila ng taripa ng per increase. Bago pa ipatupad, isinuspend na po ng ating Pangulo yung pagpapatupad po nitong per increase na to. Oo. Kasi ang gustong kasunod lang na tanong po dyan, Ginong Mar, ito, no, kasi kung magtaas po talaga kayo ng pamasahe, naintindihan namin talaga kayo, no, taas talaga ng produktong petrolyo, pero yung ordinaryong mananakay rin po, malaki po ang kumbaga, ang maano rin sa budget niya, di ba? Kung talagang, kunyari, 100 po ang budget niya para sa pamasahe kada linggo, kung itaas po ng 15 pesos sa ordinary jeep po, baka yung 100 magiging 150. So, paano po yun? Paano po ang magiging balanse po? At may nakikita pa ba kayong paraan na hindi rin po maapekto ang ating mananakay? Baka karagdagang subsidiya, karagdagang diskwento sa inyong mga produktong petrolyo na ginagamit? Opo, Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Yun po yung masaklap na laging yung commuter ang tinitignan natin. Tama rin naman yun. Pero sino ba ang titingin din sa welfare po ng mga tsuper? Kami po ang direktang pumapasan ng bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dalawa lang po yan. Kung hindi po magtataas ng pamasahe, wala rin po kaming kikitain. Wala rin po kaming pang-maintenance ng aming sasakyan. Ano po ang mas pipiliin ng isang ordinaryong mananakay na may masakyan po ba siya o magtigil muna kami pansamantala sa pagbiyahe at maglakad na lamang po yung mga pasahero. Hindi. So, yung problema po na yan, sana kami ang pasahero at ang mga tsuper dapat po magkaisa tungkol dyan. Pero dapat ang gobyerno ang umaksyon dito sa mga problema na ito na papaano maiibsan ng driver at paano din maiibsan ng commuter yung bigat po na pasanin dito sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. I agree naman po ako sa inyo, no, Ginoong Mar, na talagang kailangan po talaga na bigyan rin kayong pansin kasi nga kayo po ang kumakarga, no, ng gastos sa maintenance ng mga jeep ninyo at saka sa krudo. Kaya ang tanong ko, ayaw rin naman natin ipasa sa mga mananakay dahil nga mahirap talaga po ang buhay ngayon, ang nagtataasan ng presyo. Kung baka kailangan po ng ayuda, baka may cash assistance na mas pwedeng iabot po sa inyo para po parang win-win situation, di ba? Hindi magtataas ang presyo ng pamasahe, pero bibigyan po kayo ng ayuda, may cash subsidy, sabihin natin 5,000, mas makakatulong ba yun? Mas diretso? Nakakatulong naman in a sense na relief ito sa pang ilang araw. Ma'am Pat, Ma'am Ricky, ang kinakarga po namin sa isang araw, minimum po ay 30 liters. So kung tataas po ng 12 piso, 300 pesos po yan per day na papasanin namin. So yung bibigay po sa atin na 2,000, 1,000, 2 araw, 3 araw lang po ito na magagamit po namin. Gaano kahaba na mamimaintain po yung taas ng presyo ng mga produktong petrolyo
na kung saan sasapat itong ayuda na ibibigay po nila sa amin. Okay. Sige, oo. So, Sir Mar, meron po ba tayong malinaw na target bago po matapos itong inyong 2-day strike? Ano po bang inaasahan Ang natin? gusto natin na makita, marinig sa ating Pangulo yung konkretong solusyon na kailan ba matatapos itong paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. Bakit ang ibang bansa katulad ng Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore hindi po lubos na naaapektuhan at nababalanse po nila yung taas ng presyo ng mga produktong petrolyo na kung ikukumpara natin sa presyo natin ngayon na nasa 90 pesos pataas, sa kapitbahay po natin malayong malayo, mahigit 30 pesos po ang agwat ng presyo ng mga produktong petrolyo kung ikukumpara po sa mga kapitbahay nating bansa. So, sir, kung hindi po tumugon ng gobyerno pagkalipas po ng inyong 2 araw na malawakang strike, ano po susunod? Tuloy-tuloy pa rin po ba itong ating kilos protesta? Maaari pong walang protesta, maaaring walang tigil pasada, pero ang nakikita ko po, kung mapapansin ninyo, kung maaalala po ninyo nung mga nakaraang buwan na kung saan kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, talagang madami po ang kusang huminto, kahit hindi ka magpatawag ng strike, kusang huminto sa pamamasada dahil hindi na po kaya yung presyo dahil wala rin naman pong kinikita. Ako isa pang suggestion, Ginoong Mar, baka sakaling marinig po ito sa opisina po ng ating presidente, kung bigyan po kayo talaga ng coupon para po 10 pisong diskwento po sa krudo, para sa pang-araw-araw, maski na papaano, kung ngayon po dati 1,000 ang kinakarga ninyo, pero dahil sa taas po ng presyo, naging 1,300. Bigyan po kayo ng 10 piso na diskwento kada litro para bumalik sa 1,000. Mas maganda bang paraan yan para maibsan yung taas presyo po ng mga krudo, ng produktong petrolyo? Matagal na po nating pinapanawagan na bigyan tayo ng coupon para sa mga driver na direktang makakatulong. Ang ginawa po ay may mga piling gasolinahan lang na binigyan po ng diskwento na kung saan kami pwedeng magkarga. Hindi po lahat ng gasolinahan. Dapat po ito ang naisip din ng Department of Energy at ang ating Pangulo na kung saan po ay lahat po ay makikinabang, lahat po ng mga public utility vehicle o mga driver po ng mga pampublikong sasakyan. Kasi po ito ay pili lang, minsan wala dun sa gasolinahan na to yung pangalan o listahan po ng mga plate numbers. So hindi po lahat naka-upload doon sa system po. Okay. So baka yan ang dapat talaga isulong natin kasi mas nakikita kong doable yun kesa sa yun na nga. Sabi nyo nga, yung ayuda, ilang araw lang tapos. Tapos unfortunately, 100% talaga po tayo umaasa, no? Na umaangkat talaga po tayo ng produktong petrolyo. Wala naman tayong sarili. Meron po na talaga, diskwento, pero sa mga piling gasolinahan hindi, lang. Kaya nga, ipalawak na natin yan na lahat po talaga ng mga jeepney driver, jeepney operator ay magkakaroon po talaga ng diskwento. Regardless, di ba? Hindi sa pili lang. Yan na talaga siguro mas isulong natin, Ginoong Mar. Opo. Okay. Malaking tulong po talaga yan kung magpapatuloy po at mapopondohan itong subsidy per liter po. Correct. Sige po. Sige, so maraming salamat po, Sir Mar, at sana po, maraming salamat po. Marinig na po talaga yung panawagan ninyo ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga jeepney drivers at operators. Maraming salamat. Salamat po, Kamar. Maraming salamat po.